Presidente Bongbong Marcos na bakit daw hindi binigay yung 10,000. Hindi naman sa pinapangunahan ko yan. Pero alam mo ito si Senator Alan Cayetano, mahilig Ayan guys, mega loud shoutout. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-interview ng personal si Secretary Larry Gadon tungkol sa gaganapin na SONA. At may kunting pahapiyaw siya sa maaring speech ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi yan ang pinakamatindi. Ang pinakamatindi guys ay yung kanyang komento tungkol sa 10,000 na pinangako ni Senator Alan Cayetano noong siya ay nangangampanya pa na hanggang ngayon ay hindi natupad, at para tila yata sinisisi niya pa si Pangulong Bongbong Marcos na ito ay hindi natupad. Ito guys, panoorin natin. Sek, magandang hapon po. magandang hapon. This coming July 27 is the 5th SONA of the President, President Bongbong Marcos. Sek, ano yung mga dapat asahan? Ano ba yung mga may patikim ka ba dyan para sa expectation, ano dapat i-expect ng mga Pilipino na i-deliver o ibabahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang SONA? Hindi naman sa pinapangunahan ko yan, pero kasi ito naman ay hayag na sa mga media, no? Yung kagandahan ng programa niya sa agrikultura, yung mga tulong na binibigay sa mga farmers, yung mahigit na 2,000 na mga solar-powered water pumps na magsisilbing irrigation sa mga malalayong farms, no? Dahil yung iba hindi naman naaabot ng mga dike o mga dams. Although meron na rin mga napagawa, 3 dams na malalaki para dyan sa agriculture. Ngayon, inaasahan ko din siyempre na i-announce si Pangulo yung tungkol sa uplift program, yung unified program on livelihood, transport and industry, no, uplift, yung ano niyan, yung pangalan ay mga 7.5 million Filipino households ang mabibiyayaan, at yan ay mayroong 3 grupo yan. Those who are already listed in the 4-phase and walang gutom program will receive 2,000 pesos na one-time subsidy. And then yung group 2 naman ay yung mga near poor o na nangangailangan ng tulong para maibsan yung epekto ng inflation. Kasi itong naging sanhi kasi ng mataas na inflation ngayon yung gera sa Middle East. Tumaas talaga ng halos 3 doble yung presyo ng mga langis. At ito ay lahat tayo ay naapektuhan. At doon naman sa Group 3, yung mga low-income families na makikita doon sa records ng SSS, ito yung Group 3, makakatanggap din ng 2,000 subsidy kada buwan, magmula July hanggang December ng itong taon na ito. So yung Group 1, yung doon sa walang gutom program ay isang beses na makakatanggap dahil under 4-piece na sila nakakatanggap na sila monthly ng iba-ibang halaga. At ito namang yung Group 2 at saka itong Group 3 ay magkakaroon ng monthly subsidy para sa maibsan yung epekto ng inflation magmula July hanggang December 2026. Sapagkat tinataya na itong epekto ng Middle East na kaguluhan, Middle East War, ay maaaring magtagal pa ng mga 6 na buwan. Kaya ito inihahanda na ito. At ito naman ay may pangangailangan, kaya kailangan ibigay. Ito ay bukod pa doon sa mga subsidies na binibigay ng ating gobyerno doon sa mga transport sector, na yung mga fuel subsidy at yung mga service contracts. Bukod pa ito ay karagdagan pa. At dahil ito sa pangangailangan, dala ng sitwasyon ng gera sa Middle East. Hindi ito campaign promise o pambobola sa mga tao dahil wala nang eleksyon ngayon. Hindi ito kagaya nung campaign promise ni Senator Alan Cayetano na basta na lang nagsabi ng 10,000 dahil gusto ang pakay niya ay boto. Ito ay talagang dala ng pangangailangan. At marami pang mga ibang tulong na natatanggap ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa agriculture sector, yung mga farmers natin at yung ating mga small fishermen na patuloy na tumatanggap ng
assistance sa ating pamahalaan. Yan ang mga inaasahan ko at saka syempre yung marami tayong mga positibong pangyayari kagaya ng nag-increase ang ating FDI ng 15% kumpara dati na negative 15 at syempre ang nagkaroon tayo ng magandang record na rating ng labor force na sa kabila ng mga flood scam at saka sa kabila ng mga iba pang mga economic challenges ay napanatili natin na ating employment rate ay naging 96.1% noong December last year 2025 at ngayon naman ay pumapalo pa rin ng 95% despite the economic challenges at saka yung mga problema dito sa Middle East. So sa ngayon ay in totality maganda ang ating pagpapatakbo ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami pang ibang mga i-announce diyan kagaya na lamang na ating healthcare system na gumaganda rin naman ang takbo. Sinisisi ni Senator Alan Cayetano si Presidente Bongbong Marcos na bakit daw hindi binigay yung 10,000. Sino ba nagpangako nun? Ba't siya mangangako kung wala rin lang pala siyang kakayahan na gawing totoo yung kanyang pangako? At bakit naman niya i-blame ito kay Presidente? Hindi naman pwedeng basta ka na lang magbigay ng ayuda ng walang dahilan at walang kaukulang pondo na gagamitin. Yung kagaya lamang nitong 4Ps, itong AYEX, itong AKAP, lahat naman ito ay dala ng, ito ay may kaakibat na mga legislation. May mga batas ito na sasabi na pwede ito ibahagi sa mga kababayan natin. Yun naman sinasabi ni Senator Cayetano, wala namang basihan yun. Yun ay isang campaign promise na pambobola sa mga tao. Yung panahon na yun, nambobola si Alan Cayetano para makakuha ng boto. Iba naman yun, no? Kung yun ang kanyang layo din, dapat siya magbigay nun. Bakit naman niya iaasa kay Presidente Bongbong Marcos yun? Siya yung nangako, tapos gusto niya iba ang tumupad. Pambobola na yun. Sa press con kasi ni Yusek Lea, which is naglabas talaga siya ng resibo doon, which is yung ayuda bill, 10K ayuda bill, was proposed by dead Congressman Cayetano sa 18 Congress pa, which is... layo na nung 18 Congress 19 Congress na yun. Ano naman ang kinalaman ni Presidente nun? And besides, kung hindi naman na-aprubahan yun nung nakaraang Kongreso, bakit naman ngayon niya ipapasa yung sisi sa kasalukuyang administrasyon? 18th Congress yan walang kinalaman doon sa Presidente Bongbong Marcos. Alam mo ito si Senator Alan Cayetano, mahilig mambato ng sisi ito na siya naman ang may kagagawan.